Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Welcome again sa Gawain ng Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Purihin ang Panginoon. And we always declare that the blessing of God flows mightily in our lives. Praise the Lord. Sino masaya narito ngayong umaga? Amen. Ako'y masaya narito ngayong umaga. Sapagkat ngayong umaga tayo makikinig ng salita ng Diyos at ngayong umaga yung ating pananampalataya sa Panginoon, pinalalakas niya, pinatitibay niya, pinalalago niya. Because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Amen? So last Sunday, I shared that faith activates the covenant of God. At sa series na ito ng ating pag-aaral tungkol sa pananampalataya, napakahalaga ng pananampalataya. Faith is very important. Faith in God, of course, is very important. It will lead us to have access to the realm of God. No, ang pananampalataya, ito yung access natin doon sa spirit world in which the realm of God or the reign of God prevails. And through faith, we enjoy the blessing of God. So ngayong umaga, I will share this message about the power of faith. Amen? Sino ngayong umaga gusto mo na maranasan mo yung makapangyarihang pananampalataya? Ayan. At maranasan mo na magkaroon ka ng talagang pananampalatayang lumalago. Ang pananampalataya ay makapangyarihan. There is no power that releases the power of God like the power of faith. It is the faith that releases the power of God. You see, mga kapatid, just want to remind you that faith is the master key. It is the master key. Kung merong maraming susi, merong talagang isang natatanging susi or master key that unlocks and activates the power and the blessing of God's covenant for us. Faith is the master key sa lahat ng pintuan ng langit. Amen? Faith is the master key sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Faith is the master key for the healing, for the blessing. Faith is the master key for His prosperity. Yan sabi ng Hebrews 11 verse 6 in a contemporary English version, it says, without faith, no one can please God. Lagi nating tandaan yan na kung walang pananampalataya, walang sino man na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Walang sino man ang makakapagpagalaw ng kamay ng Diyos. No one can please God without faith. We must believe that God is real and rewards everyone who searches for Him. Ang Diyos, totoo siya at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga lumalapit sa Kanya, sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya kahit anong laban meron ka, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kasiguruhan ng buhay na pinagpala. Amen? So ngayong umaga tayo po'y dumako sa salita ng Panginoon sa ating teksto. Ito'y matatagpuan natin sa aklat ni Mateo, Kabanatang 8. Alam niyo ito, but I want to remind you because there is revelation in the Word of God. Hindi nakakasawa ang salita ng Diyos. Amen? It is full of revelation, full of insights, full of the knowledge of God. In verse 5, it says, nang pumasok si Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang centurion. Nakiusap ito sa kanya na nagsasabi, Panginoon, ang aking lingkod ay nakaratay sa bahay, paralisado at hirap na hirap sa kanyang karamdaman. Sinabi sa kanya ni Jesus, pupunta ako ron, pagagalingin ko siya. Ngunit sumagot ang centurion, sinabi niya, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na papuntahin kayo sa ilalim ng aking bubungan. Sapat na pong bumigkas kayo ng salita at gagaling na ang aking lingkod. Ako man ay isang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng iba, may nasasakupang mga kawal. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at tumahayo nga siya. Sinabi ko naman sa iba, lumapit ka at lumalapit nga siya. Sa aking utusan,
Gawin mo ito at ginagawa niya. Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya at sinabi niya sa mga sumunod sa kanya, totoong sinasabi ko sa inyo, kanino man sa Israel ay hindi ko nakita ang ganito kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, maraming manggagaling sa silangan at kanluran at makakasalo sa pagkainan ni Abraham, ni Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Subalit, ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Naroon ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa senturyon, umuwi ka na, mangyari para sa iyo ang iyong sinasampalatayanan. Ng oras din iyon, gumaling ang naturang lingkod. Can we give God the praise? Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. And I pray that the Lord will reveal to you His will, His purpose, for you to be strong in the faith, for you to have great faith, na talagang ang pananampalataya mo lumaki, lumago, hindi manatiling maliit, kundi lumalago, sapagkat ang buhay sa Panginoon ay paglago ng paglago ng paglago ng paglago. Amen? Pagsulong ng pagsulong. So sabi sa Matthew 8 verse 13 in the English version, Jesus said, as you have believed, so let it be done for you. According to your faith, be it done for you as you have believed. You see, here is the master key that unlocks the doors to the supernatural miracles, supernatural manifestation, and the supernatural healing of God. And that is believing. That is faith. As you have believed, be it done for you. The word done, and we know that believe is just because you believe that it is the truth and you are persuaded and you have faith in God, you entrusted. You know, your word believe is about entrusting yourself fully to Him. Mentally, emotionally, spiritually. So the word done in Greek is genomai, which means to be fulfilled or come into existence. Anumang bagay na pinapaniwalaan mo, ito ay mangyayari. It will come into existence when you believe. There is power in believing. There's power in faith. So when you believe, the things you desire will be fulfilled or exist in your life. Amen? Naniniwala po kayo doon? So ano man yung pinaniniwalaan mo, ano man yung gusto mo mangyari sa'yo, katulad ng lalaking ito, gagawin ito ng Panginoon kapag ikaw ay sumasampalataya. Pakisabi sa katabi mo, as you have believed, so let it be done for you. According to your faith, be it done to you. Ayon sa iyong pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ang basihan upang ang Diyos malugod sa iyo. Kung walang pananampalataya, hindi malulugod ng Diyos. Hindi gagalaw ang Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi i-extend ni Lord yung kanyang kamay sa buhay ng isang tao na magpapagaling siya, na magre-release siya ng pagpapala kung walang pananampalataya. Kaya pakitapik ang katabi mo sa himsa niya, kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo lumago ang pananampalataya na manalig ka sa Diyos. Kahit anong laban mo, kahit anong pinagdadaanan mo, may Diyos na dapat mong pagkatiwalaan at siya yung Diyos na magre-release ng kanyang pagpapala sa iyo. Amen? So the question today is, what makes faith powerful? Ano yung nagpapalakas? Ano yung nagpapalago? Ano yung nagbibigay ng kapangyarihan sa pananampalataya? Bakit ang pananampalataya kinalulugdan ng Diyos? Ano meron sa pananampalataya? What makes faith powerful? First, faith becomes powerful through submission to the Lordship of Jesus Christ. Tandaan po natin yan. Ang pananampalataya ay nagiging makapangyarihan kapag ang iyong pananampalataya ipinasakop mo, ipinailalim mo sa pagiging Panginoon ni Jesucristo sa iyong buhay. It is about submission to the Lordship of Jesus Christ. It is very important for us to submit ourselves, our faith, to the Lordship of Jesus Christ. Because in doing that, you will make your faith effective and powerful.
Magiging malakas, magiging matibay, magiging makapangyarihan ang iyong pananampalataya kapag ito ay nakailalim sa pagiging Panginoon ni Jesucristo. Tingnan natin itong centurion, Matthew chapter 8, verse 5. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. The Bible says, a centurion came to him, asking for his help. Think about this. Ano ba ang centurion? Ang centurion, mga kapatid, ay isang Roman military officer na nagkukuman siya ng 80 hanggang 100 sundalo. Yan ang centurion. Siya ay commander or captain ng 80 hanggang 100 sundalo. Centurions were known for their leadership. Ang isang centurion, kilala siya sa kanyang pagiging leader, sa kanyang pamumuhay na mayroong disiplina sa pamamagitan din ng kanya ding authority within the Roman army. So kilala ang centurion bilang commander, kapitan, na namumuno sa 100 sundalo. Na kapag inutusan niya, sumusunod sa kanya, isang salita niya lang, walang complain. Di ba sa military, obey first before you complain. Sa atin pala yun, obey first before you complain. Pero sa kanila sa military, obey first without complaint. So, centurions were known for their leadership, discipline, and authority within the army. But this time, that centurion came to Jesus, lumapit siya sa Panginoong Hesus sapagkat ang kanyang servant, ang kanyang alipin ay paralisado, nangihina. Marahil itong centurion na ito, narinig niya yung message tungkol kay Jesus. Maybe he heard about what Jesus has done, about the miracles of healing by the Lord Jesus Christ and nag-spread out. Makikita natin yon. Tingnan natin saglit. As a background, in Matthew chapter 4, verse 23. It says, Jesus went all over Galilee, teaching in the synagogues, preaching the good news about the kingdom and healing people who had all kinds of disease and sickness. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang centurion na ito lumapit kay Jesus sapagkat ang Panginoong Jesus ay nangangaral ng mabuting balita at siya nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. In verse 24, the news about Jesus spread out through the whole country of Syria. Ang pagkabantog tungkol kay Jesus ay kumalat maging sa bansang Syria at maraming may sakit ang dinadala kay Jesus. All those who were sick and suffering from all kinds of diseases and disorders, people with demons and epileptics and paralytics, and Jesus healed them all. Wala ni isa man na lumapit kay Jesus na hindi niya pinagaling. Lahat ng lumapit sa kanya ay kanyang pinagaling. At ito marahil ang narinig ng centurion na ito because large crowds, sabi ng verse 25, large crowds followed him from Galilee and the 10 towns from Jerusalem, Judea, and the land on the other side of the Jordan. So that centurion heard about Jesus. Nakarinig siya ng balita tungkol kay Jesus na si Jesus nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at ng karamdaman. At marahil itong centurion na ito, yung kanyang servant, nadala niya na sa iba't ibang klase ng doktor, pero hindi gumaling. Kaya siya bilang isang sundalo, bilang isang kapitan, bilang isang commander ng 100 sundalo, ay lumapit kay Jesus. Now, tingnan natin siya sa Matthew 8, verse 6. He came to Jesus, saying, take note of the word, the first word na kanyang binigkas ay Lord. Lord, my servant is lying home, paralyzed, dreadfully tormented. Panginoon, sabi niya, ang akin pong alipin sa bahay ay paralisado at lubhang pinahihirapan sa kanyang sakit, sa kanyang karamdaman. Tinawag niya si Jesus na Panginoon. Ako po'y naniniwala ngayong umaga
na ang sundalong ito, ang Roman centurion na ito, na officer siya ng 100 sundalo. Wala siyang ibang tinatawag na Lord maliban sa Roman Emperor na si Caesar. Sapagkat paglabag ito sa kanilang alituntunin na wala silang ibang tatawaging Lord maliban kay Caesar. But when he came to Jesus, he said, Lord, he transferred his allegiance from a mere man to the Son of God. He transferred his allegiance. Wala siyang ibang tinatawag na Lord, kundi si Caesar lamang bilang Roman officer or captain of 100 soldiers. But this time, because meron siyang kasama sa bahay na inaalipin ng sakit at pinahirapan, he came to Jesus. He submitted himself to the lordship of Jesus and called him Lord. Tinawag niya na si Jesus ay Panginoon. Now, the word Lord in Greek is kurios. Hindi curious, Kurios. Ibig sabihin that Jesus is the owner of all things. That Jesus is the master. That Jesus is the sovereign and the supreme authority of all. Can we give Him the praise? So makikita natin dito yung pananampalataya ng centurion matindi. Bakit? Kasi ipinailalim niya, ipinasakop niya ang kanyang pamamahala, ang kanyang authority, ang kanyang pananampalataya sa pagiging Panginoon ni Jesucristo. Kasi maraming tao tumatawag kay Jesus ng Panginoon, Panginoon, pero hindi nila sinusunod yung kanyang kalooban. But this time, the centurion came to Jesus. He submitted himself to the lordship of Jesus. He believed that Jesus is the owner of all things. Naniwala siya na si Jesus ay masigit kaysa kay Augustus Caesar. Masigit na naniwala na siya na si Jesus, yung kanyang master, yung kanyang Panginoon. Kaya ipinasakop niya ang kanyang sarili sa pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Because of the respect and honor that He has given to the Lord Jesus, Jesus said, what Jesus said, Matthew 8 verse 7, it says, Jesus said to him, I will come and heal him. Kasi kapag ipinasakop natin ang ating sarili sa lordship ni Jesus Christ, makukuha mo yung kanyang pagtugon. Bakit? Kasi nirespeto mo siya. Kasi nirecognize mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon. Tayo po, marami tayong kinikilalang Panginoon sa mundong ito. Pero isa lamang ang Panginoon, siya ay si Jesucristo, ang anak ng buhay na Diyos. When we submit ourselves to the Lordship of Jesus as our sovereign and supreme Lord, then He will come to release His power to us and make our faith effective and powerful. Kaya sinabi niya kay Jesus na Lord, then Jesus said, I will come to you and I will heal him. So makikita natin dito yung larawan ng isang Jesucristo na kapag kinilala mo siya, siya'y lalapit sa iyo at hindi ka niya pababayaan. Amen? Can we give Him the praise? Pangalawa, faith becomes powerful in subjection to the authority of the Word of Jesus Christ. Una, ang pananampalataya nagiging makapangyarihan kapag ipinasakop mo ito sa Lordship ni Jesus Christ. Second, faith becomes powerful. Ang pananampalataya nagiging makapangyarihan. Ang pananampalataya lumalakas, lumalago kapag ito ay ipinailalim mo sa pamamahala ng salita ni Jesucristo. The Word of Jesus is so powerful. It is the Word of God. Heaven and earth will pass away, but the Word of Jesus, the Word of God, will never, ever pass away. It says in Psalm 119, verse 80, it says that the Word of God is forever settled in heaven. Hebrews 1, verse 3, it is the Word of Jesus that sustained the whole universe. Kaya ang mundo natin umiikot, it is through the Word of Jesus. And this time,
this man, this centurion, received that revelation about the power of the word of Jesus. So he subjected himself to the authority of the word of Jesus. Matthew 8, verse 8, it says, the centurion answered and said, Lord, again he called him Lord, and he said the word, I am not worthy that you should come under my roof. Lord, hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa ilalim ng aking bubungan. But he said the word, speak a word, and my servant will be healed. Sabihin mo lamang ang salita, bigkasin mo lang ang salita, at ang aking lingkod ay gagaling. Wow! Tingnan natin siya sa King James Version, the same word. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest, meaning you should come under my roof. He said the word, but speak the word only. Speak the word only, and my servant shall be healed. The centurion said, speak the word only. He uses the word the definite article the, which refers to the one and only. Pag ginamit yung salitang the, yun lang yun, wala nang iba. The word. Speak the word only. Now, the phrase speak the word only in Greek is monon epilogos. Monon epilogos meaning speak the decree and divine word of healing only. Sabihin mo lang yung salita na nagbibigay ng utos ng kagalingan. Lamang at gagaling ang aking lingkod. He believed in the word of Jesus. Naniwala siya. The centurion is expressing his faith that Jesus' word alone is powerful enough to heal without the need for Jesus' presence to be with him. Wow. Yung salita lamang. Ipinahayag ng centurion yung kanyang pananampalataya kay Jesus na yung salita lang ni Jesus ay makapangyarihan na, sapat na sabihin ni Jesus yung salita ng kagalingan kahit wala yung presence ni Jesus. Kahit hindi siya physically present. That is faith. Just word. Just believe in the word of Jesus. In short, he put himself in subjection to the authority of the word of Jesus. Heaven and earth will pass away, but the word of Jesus will remain forever. Can we give him the praise? This is the word of God. If you want your faith to increase, to grow, to be powerful, to be effective, put yourself in subjection to the word of Jesus. This is what we need if we want our faith to be effective and powerful. Ilagay natin. Amen? Ilagay na. Ipailalim mo. Ipailalim mo ang iyong sarili, ipailalim mo ang iyong pananampalataya, ipailalim mo ang iyong buhay sa salita ni Kristo. Kung ang mundo natin umiikot sa pamagitan ng salita ni Jesus, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, gaano pa kaya ang sarili natin? Amen? Gaano pa kaya ang pananampalataya mo? Hebrews 4:12, the word of God is quick, alive, and powerful. Able to release the power of God for healing, for blessing, for victory, for breakthrough. So put yourself in subjection katulad ng centurion. It says in Matthew 8 verse 9, he said to Jesus, sabi niya kay Jesus, I also am man under authority. Ako rin isang taong nasa ilalim ng pamamahala. Kapag sinabi ko sa aking sundalo na humayo ka, siya humahayo. At kapag sinabi ko sa isa, halika, isang salita lamang, ito'y may kapangyarihan na sinusunod ng kanyang mga sundalo. At kapag sinabi niya sa isang sundalo, gawin mo ito, ito ay otomatikong ginagawa niya. Bakit? Naintindihan ng sundalong ito, naintindihan ng Roman officer na ito ang kapangyarihan ng salita. Mga kapatid, I just want you to receive this in your spirit. To have this revelation.
that there's power in the Word of God. This Bible is very powerful. It is the Word of God, able to give you the blessing, the healing of God. Kaya nga yung healing natin, past tense yun eh. By the stripes of Jesus, we are healed. Kaya nung ako'y nagkaroon ng sakit, nagkaroon ako ng karamdaman, lagi ko lang sinasabi yan, I believe in the Word. I put myself under the authority of the Word of Jesus. At kapag ito'y ginawa natin, then healing will come. Tingnan natin yung commendation ni Jesus sa kanya. Verse 10 ng Matthew chapter 8. When Jesus heard it, He marveled. Nang ito'y narinig ng Panginoong Isus, siya'y namangha. At sinabi siya sa kanyang mga tagasunod, sinasabi ko sa inyo, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Hindi ako nakatagpo, hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya kahit sa Israel. Now listen carefully, mga kapatid. Great faith is the faith that recognizes the lordship and the authority of the Word of Christ. And that Jesus Christ alone has the power over all sickness and diseases. No one else. That is great faith. Amen? Kung gusto mo magkaroon ng malaking pananampalataya, wala kang ibang i-recognize kundi yung lordship ni Jesus Christ at yung authority ng kanyang salita na ang Panginoong Isus ay mayroong kapangyarihan sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat ng uri ng karamdaman, sa lahat ng uri ng kahirapan at kasamaan ng kaaway. Walang iba kundi si Jesucristo lamang. Ang pangalan lamang ni Jesucristo ang ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan, sa kapangyarihan ng isang tao. Amen? Praise the Lord. Kaya kung nais mo magkaroon ng malaking pananampalataya, just recognize the lordship of Jesus. Siya Roman centurion, Roman officer, pinuno ng 100 tao, and yet he submitted himself to the lordship of Jesus Christ. He put himself in subjection to the authority of the word of Jesus. Gaano pa kaya tayo? Amen? Kaya ang mga military, alam nila yung tinatawag na ranking, yung submission to authority. And we as believers, we need to know the importance of submission to authority. And Jesus said in Matthew 8, verse 11, sabi niya, I say to you that many, sabi niya, marami ang manggagaling sa silangan, sa kanluran, at uupo sila na kasama ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob sa kaharian ng langit. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, sila ay mga men of faith. Great men of faith. Mga lalaki na mayroong dakilang pananampalataya sa Panginoon. At ang mga taong manggagaling, no? Pagkasabi sa katabi mo, galing, kasama ka doon, galing ka sa silangan eh. Tayo ay nasa silangan eh. Amen? At mga nasa kanluran ay upo na kasama ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob sa kaharian ng langit. Praise the Lord. That's why the Holy Spirit inspired me to preach the word of faith. Jesus said in Luke 18, verse 8, pagdating kaya ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. Pananampalataya ang pinagpapahalagaan ng Diyos. Pananampalataya ang tinitingnan niya sa bawat isa. Pananampalataya ang nakapagbigay ng ngiti sa labi ng Diyos. Ngunit ang kawalan ng pananampalataya ay paglayo sa Diyos. Sabi ng Panginoong Isus sa verse 12, but the sons of the kingdom, take note of this, sons of the kingdom, mga anak ng kaharian, will be cast out into outer darkness. Mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadiliman. And there will be weeping and gnashing. Naroon yung pag-iyak, pagngangalit ng ngipin. Kaya pakisabi sa katabi mo, kahit anong mangyari, sabi mo sa kanya, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong atake ng kaaway sa iyo, patuloy kang sumampalataya sa Diyos upang ikaw ay magtagumpay sa buhay. Amen? Praise the Lord.
Dahil ang Diyos ay hindi nalulugod sa taong walang pananampalataya. Remember in Deuteronomy 32 verse 20, sabi ni Lord, itatago ko ang aking mukha sa kanila. Titingnan ko ang kanilang kawakasan. Masamang henerasyon, mga anak na walang pananampalataya. Pwede bang magkaroon ng mga anak na walang pananampalataya? Pwede. Kapag hindi sila sumampalataya o kapag sila ay lumayaw. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. And take note what Jesus said in Matthew 8 verse 13. Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, according to your faith, be it done for you. Throughout the Bible, from Genesis to Revelation, it's about faith because the Bible is the book of faith. And God is the God of faith. And God looks at us, looking for faith. Naghanap siya ng pananampalataya. Before I pray, in conclusion, I will share these 4 things that will show the tremendous power of faith. Ano itong 4 na ito? Una, upang ikaw ay magkaroon ng isang malakas na pananampalataya, upang ang pananampalataya mo patuloy na lumago, patuloy na maging makapangyarihan ng iyong pananampalataya, patuloy na umangat yung level, yung intensity, yung degree ng iyong pananampalataya. First, know that Jesus Christ, alamin mo, kilalanin mo, paniwalaan mo, sampalatayanan mo na si Jesucristo, siya ang noon, ngayon, at magpakailanpaman. Hindi siya nagbabago. Patuloy kang sumampalataya sa Kanya. What Jesus was then, He is the same today. Kung ano si Jesus noon, kung si Jesus noon nagpapagaling, kung si Jesus noon ay nagpapatawad ng kasalanan, kung si Jesus ay nagbibigay ng pagbabago ng buhay, nagpapabanal ng buhay, nagbibigay ng katuwiran sa isang tao, nagbibigay ng pagpapala kung ano ginagawa niya noon, hanggang ngayon ginagawa niya. He is still in the business of doing miracles even today. Can we give Him the praise? Hindi siya nagbabago. That's why I love Jesus. He never changed. Ang tao magbabago. Ang tao mawawala. People in the church come and go. But Jesus still the same yesterday, today, and forever. He never changed. Patuloy niyang ginagawa ang kabutihan, ang pagpapagaling. Pangalawa, God is good. God is a good God. Pakisabi sa katabi mo, God is a good God. Amen? Ang Diyos, mabuting Diyos. He is a good God. Patuloy siya gumagawa ng kabutihan. Acts 10, verse 38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good. The reason why Jesus continuously, consistently, constantly healing people, doing good, because of the anointing, because of the presence of the Holy Spirit. It is because of the goodness of God. Ang Diyos na nagbigay. Who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. If God is with you, you will do good things for Him. Amen? 2 Corinthians 1, verse 21, He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. Ang Diyos. Ang Diyos ang nag-establish sa iyo kay Kristo. Ang Diyos ang nag-anoint sa iyo. Ang Diyos ang nagselyo sa atin sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Bakit? Kasi ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos mabuti. Isang araw, kwento na lang tayo. Lagi ko sinasabi. Pero dapat maging mabuting kwento ka. At upang maging mabuting kwento ka, dapat nasa puso mo, nasa buhay mo, ang mabuting Diyos. Amen? Can we give Him the praise? Tandaan natin ito upang ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago, patuloy na umangat, magkaroon ng level, ng intensity, ng degree. Si Jesus hindi nagbabago. Pangalawa, ang Diyos mabuti. At ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mabuti. At pangatlo, the Holy Spirit is given without limit to those who speak the words of God. Ang Banal Espiritu ay kumakasi o nananahan o pinagkaloob sa mga taong naghahayag ng salita ng Diyos.
walang limit. That is why we need to speak the word of God. John chapter 3 verse 34, it says, "For the one whom God has sent speaks the words of God, and for God gives His Spirit without limit." Kapag palagi mong nininilay, kapag lagi mong binibigkas, kapag lagi mong binabasa, minimeditate ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo ay magiging walang limit. Remember yung sinabi ni Lord kay Joshua, si Joshua chapter 1 verse 8, God said to him, "This book of the law, this book of the law of faith shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it. And then, you will make your way prosperous." Hindi si Lord ang gagawa ng pagtatagumpay sa buhay mo. Ikaw. Because you meditate in the book of faith day and night. The one whom God has sent speaks the words of God. For God gives the Spirit without limit. In the Expanded Bible it says, the one whom God is sent speaks the words of God because God gives him the Spirit fully, without measure, without limit. The reason why the Holy Spirit was with Jesus without measure, without limit, you know why? Because Jesus speaks the words of God. If you want the move of the Holy Spirit, if you want your faith to increase, kung nais mo kapatid, na ang pananampalataya mo lumago ng lumago, tumibay ng tumibay ka. Keep on meditating, keep on speaking the Word of God. Morning and evening. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor sits in the seats of mockers. But his delight is in the law of the Lord, in the law of faith. Meditating on the Word of God. He shall be like a tree planted by the rivers of water. The more you meditate, the more you speak forth the Word of God, the more your faith will become strong and effective and powerful, because God gives the Spirit fully, without measure, without limit. Fourth, faith is not something you get. Faith is something you have. Ang pananampalataya, hindi siya yung makukuha mo. Siya yung nasa iyo na. Kasi ang pananampalataya ay binhi. It is a measure of faith that has been given to us. Romans 12, verse 3, in the New American Standard Bible, it says, "For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think." Ayon sa biyaya na binigay sa atin, huwag isipin ng sino man na siya ay mas mataas kaysa sa kanyang iniisip. But to think so as to have sound judgment. Magkaroon ka ng sound judgment, ng maayos na kaisipan, as God has allotted to each a measure of faith. You see, faith is not something you get. Faith is something you have. God has given you and me the faith of God. That is the faith of God that He has given to us. Kaya ngayon, Jesus said, have faith in God. In other versions, Jesus is saying, have the faith of God. Have the God kind of faith. Magkaroon ka ng pananampalataya katulad ng sa Diyos. That's why Paul said, in the book of Galatians chapter 2, I have been crucified with Christ. I no longer live, and Christ lives in me. In the King James Version, it says, the life I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ang pamumuhay ko, sabi niya, ay pamumuhay ayon sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nasa akin, na nagbigay ng buhay sa akin.
So yung pananampalatayang pinag-uusapan natin ngayong umagang mga kapatid ay hindi pananampalatayang ordinaryo. Ito'y pananampalatayang galing sa Diyos. Ito'y pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Kaya lamang may measure, merong sukat, that ikaw yon ang magpapalago. Ikaw ang magpapatibay. Ikaw ang magpapalakas ng pananampalatayang ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Connect your faith in the Word of God. Put your faith in subjection to the authority of the Word of God. In the Amplified Bible, it says, For by the grace of God given to me, I say to every one of you not to think more highly of himself and of his importance and ability than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has apportioned to each a degree of faith. Ang Diyos nagbigay ng degree or level or intensity ng pananampalataya na mayroong purpose designed for service. Na ang layunin nito ay sa paglilingkod sa Kanya. Now the question again today is this: do you want to have a great faith that is effective and powerful? Sino may gusto niyan? Sino ngayong umaga na nais mo magkaroon ka ng malaking pananampalataya? Kasi ang malaking pagpapala ng Diyos, proportion yun sa malaking pananampalataya. Ang maliit na pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ay dahil sa iyong maliit na pananampalataya. Ang malaking pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ay dahil sa malaking pananampalataya. God is looking for faith that makes Him smile. Do you want to have a great faith? So, ano dapat gawin? Let your faith be in submission to the Lordship of Christ. Let your faith be in subjection to the authority of the Word of Jesus. Connect or plug in your faith. I-connect mo yung iyong pananampalataya dito sa salita ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pabayaan. Walang pinabayaan ng Diyos na mga taong sumampalataya sa Kanya. Lahat sila tinugon, pinagpala, pinagtagumpay ng Panginoon.